Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na to magsimula tayo kagad, magbanatan na kagad, magkayarian na dahil alam niyo naman ang mga oras ay napakaya importante lalo na sa mga kababayan natin na minsan lang makaabot ng live. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Banat Bayat. Banatan na natin, pag-usapan na natin. Meron po tayong video na hiniram lamang, ha? Hiniram pero hindi nagpaalam. Naku po, patay tayo dyan, ha? Pagpasensyaan mo na, ha? Hiniram ko lang muna, hindi ko na napaalam sa'yo, Jojo de Guzman. Hindi kasi actually pwede ko naman kunin yung original pero mas maganda yung gatong ni ni Jojo de Guzman eh. Ano si Jojo de Guzman, may gatong-gatong pa eh. Talaga maka-ano pa eh, maka-zoom in pa eh. O, di ba? Ay, ayun ang ating pag-uusapan ngayon. Ha? Pag-usapan natin po yung tila, naku po, grabe. Ha? Kung ngayon ay lumalabing na daw sa Japan, mas lalo na ang relationship ni Romualdez at saka ni BP Sara Duterte. Nako, mukhang nasampulan siya ng isang matinding tigre. Nakita nyo ba yon? Kung hindi nyo nakita, ipapakita ko. Huwag kayong mag-alala dahil ipapakita natin dito yon. Ang lupit ng nangyari na yon, ha? Kaya muli, kung sana ay mamarapatin nyo lang, baka naman pwede kayong mag-like at saka mag-share. At baka naman pwede rin i-like nyo na rin at mag-subscribe po kayo kay Jojo de Guzman TV, ha? Yun na lang ang may babayad ko sa inyo. Ay, sa kanya. Na maipa-like ko man lang kayo, di ba? I-like nyo naman si Jojo de Guzman TV, okay? So, paki-like po yung kanyang channel, ha? Jojo de Guzman. Ito, panoorin ho natin, ha? Yung malupitang isnaba na nangyari kaganina. Oh. Magandang hapon. Mali. Hindi pala yan. Si Tulpo pala yan. Yeah. Ibig lang sabihin yan, live po tayo, ha? Ibig sabihin po niyan, live. Nagkakamali minsan. Di ba? Ito, pasok na. Pasok! Ito, yung departure statement ni PBBM sa kanyang pagpunta sa ASEAN GCC Summit. Alam naman natin na every time na lalayag, lilipad, bibiyahe itong si PBBM ay meron muna siyang ganitong departure speech. So ito na yung kanyang pagpasok dito. Si Jojo de Guzman para siya yung si BPM ang nagdalakad na parang tunog lover boy ba? Parang bedroom boys. Ito si Jojo de Guzman. Ilang kaya jowa nito ni Jojo de Guzman sa hangkang? May asawa na ba ito si Jojo? Pagtripan mo na. Nanghiram ka na nga, pinagtitripan mo pa? Eto na si Jojo, nagkikwento na sa inyo. Ito, panoorin niyo. Iba yung entrance niya doon sa entrance ni VP Sara. So makikita natin, dito siya dumaan. At ang exit niya dito ay doon mismo sa pwesto, ayan dito sa pwesto ni Martin Romualdez ni Tambaloslos. Ayan po, ito po. Naku, ayan na. Oh. Feeling ko binulong ni Bongbong Marcos dito kay Jokno. Hindi mo naman sinabi tungkol sa Maharlika fan. On the spot mo ko. Makikita natin na andito si Madam VP Sara. Makikita mo hindi tumitingin si Sara dito sa... Oo nga, wakang talagang... Totoo yan, ha? Ang galing na obserbasyon ni Jojo. Hindi talaga tumitingin si VP Sara, talagang parang sundalo. Direction na to kasi nandito si Tambaloslos. Oo. Pansinin nyo, nakayuko or nakatingin lang siya doon, no? Parang hindi niya nakikita si Tambaloslos. Kahit ang laki-laki ni Tambaloslos. Mantakin mo laking tao niyan. Nakita ko na sa personal yan. Laking tao niyan. Parang yan, hindi naman bonjing. Pero basta malaking tao yan.
Malaking tao yan, kaya para hindi mo mapansin, naku, si VP Sara Duterte talaga nananadya dito. Talaga nananadya si Madam, parang di kita pansin. Huyo ka sa akin, ha? Pagkatapos nyo akong pagtulungan sa kamera, huyo ka. Yan ang sabi ni VP Sara dito. Totoo, walang biro, ha? Huyo ka, ganun. So, ano yung relevance nito? Magkalayo sila, itong dalawa. Ano? Hindi sila nagpapansinan dito pa lang. At, ewan ko kung sino, pero nakita natin, okay, lumapit. Nako, mukhang napansin ni Pangulong Marcos si VP Sara. Siguro sabi niya, nako, hindi ko ito kausapin. Kung maayaw kumalintikan. Hindi, alam mo, walang biro. Feeling ko naman, talaga namang nag-uusap yan dalawa na yan although, yung mga nakapaligid talaga, iniitsipwera na si VP Sara. Pero si Marcos siguro, talagang, alam mo yun, meron naman siguro silang samahan. Kasi nakita ko naman yung ano niyan yung samahan niyan during the campaign. Hindi naman plastikan, talagang merong samahan. Pero siguro yung mga nakapaligid, talagang iba na bulong-bulungan. Kanino ka? Kay Romualdez ka o kay Sara Duterte ka? Ikaw, pre. Gustong budget? Walang budget siya si Sara Duterte. Si Romualdez, maraming budget yan. Isang miscellaneous ka lang dyan. Isang ordinary, extraordinary ka na lang dyan, Brad. Sino papansinin mo? Ako sa inyo, tatanungin ko sa inyo. Ang may hawak ng budget, si Romualdez. Sino pansinin mo? Si Romualdez o si VP Sara? Wala na mga Duterte. Wala na yung mga Duterte na yan. VP Sara, wala na yan. Doon na tayo sa may budget. Dito tayo kay Romualdez. Sama-sama tayo dito sa may budget. Tingnan nyo, na mag-isa lang si VP Sara doon sa kaliwa, Alam mo kung sino nag-aayos niyan? Hindi, baka sabihin naman ninyo. Ito medyo konting background lang. Baka naman sabihin ninyo, sinadya ng mga sekretary na nasa kanan. Hindi ho. Hindi, wala akong kinalaman yung mga sekretary dyan, lahat-lahat. Actually, ang nag-aayos niyan, protocol sa Malacanang. Protocol, I saw what you did there. Sinasadya ninyo yan, sinasadya. Wag nyo sabihin hindi nyo sinasadya yan. Sinasadya nyo talagang ilayo si VP Sara dito sa nako. Dati-dati, magkatabi ang dalawa. Walang biro. Kasi kahit mga opisyal yan, may mga designated dyan. Pangalan niya. Kita may pangalan sa upuan. Nakala nyo sa simbahan lang may pangalan ng mga upuan? Diyan din. Kita nyo talagang inilayo. Sabi naman nito ni Tambaloslo, sabi niya, ako ang unang pinansin. Ugok, ikaw ang unang madadaanan. Siyempre, ikaw unang papansinin. Tambaloslo. Sabi niya siguro, ako ang unang pinansin. Gano'n siguro. Sabi ni Wing, kailangan ilayo, baka umbagin yan. Naalala ko yung inumbag ni VP Sara Duterte nun, Naku, naalala nyo yun? Naku po, baka maumbag siya dyan. Lumapit si Marcos kay... Tingnan mo yung lapit ni Marcos sa kanya, parang, ang ganda-ganda ni VP Sara. Di ba, gumagano'n siya. Ang ganda-ganda ni VP Sara Duterte talaga. Matagan tayo nito ni VP Sara Duterte. Sabi niya siguro. Pero nung lumapit siya kay Romualdez, walang ganun Makikita natin na andito si Madam VP Sara. Makikita mo hindi tumitingin si Sara dito. Actually, hindi nga masyadong pinansin si Romualdez Sarang sabi niya, ginugulo mo, administrasyon ko dito sa direction na to kasi nandito si Tambaloslos. Pansinin nyo nakayuko o nakatingin lang siya. Tingnan mo, talagang kausap niya yung ibang sekretary. Na si Romualdez, tingnan nyo. Ano yung relevance nito? Magkalayo sila. Ang dalawa. Ang ingay naman ito ni Jojo. Sandali lang, Jo, ako muna. Nakikuha ka na nga lang ng video. Hindi sila nagpapansinan dito pa lang. Ang tagal niyang pumosing dito sa isang sekretaryo. Sabi, siguro pinapagalitan niya. Sabi niya, naman ng wedding, ba't di niyo sinabi sa akin? Lumabas na sa buong balita na pinatigil yung Maharlika. Nasyak ako. I was sick. Sabi nga.
Ba't naman kayo ganun? Hindi, ma'am. Palusutan natin yan. Madali natin palusutan yan. Akong bahala, sabi siguro. Akong bahala. Papalusutan natin yan, ha? Basta basahin mo lang yung script. Basahin mo lang speech mo. Madali na yan. Huwag ka na lang maingay, sabi niya. Huwag ka na lang maingay na hindi mo alam, ha? Kami nang bahala, huwag ka na lang maingay na hindi mo. Tino mo yung sinong ng sekretary. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala, ha? Ayan. Itong dalawa. Hindi sila nagpapansinan dito pa lang. Ayan, Shhh, huwag ka maingay. Akong bahala. Basta basahin mo yung speech mo. Ako nang bahala magpalusot sa media. Atin na media, huwag ka mag-ingay. Huwag ka maingay. Atin naman na media, kayang-kayang palusutan yan. Hindi totoo, ha? Sa tingin ko lang, ha? Ganun na nangyayari dyan, eh. At, tingnan mo, nung pupunta na kay Romualdez, ha? Ang binati, yung sekretary. Tingnan nyo, ha? Pupunta na kay Romualdez. Pero nakita natin, okay, lumapit. Kanino siya lumapit? Hindi nyo na-observe yun. Hindi nyo na-observe. Dinaanan lang siya ni Marcos. Hindi nyo napansin? Sino nakapansin nun? Hindi napansin ni Jojo yun. Hindi na mo. Eto sino kausap niya? Ang kausap niya dyan, ito ni Marcos, ha? Tingin kayo kay Marcos. Kay Pangulong Marcos, ang kausap niya dyan, unang dalawang tinigilan niya, etong si Jokno muna. Kita mo, hindi tumitingin si Jokno at saka itong kung sino man to nasa tabi. Dito sa direction na to kasi nandito si Tambaloslos. Ang tagal, di ba? Usap sila. Huwag ka maingay, ha? Hindi mo maharli ka, Bill. Huwag ka maingay, sabi. Huwag ka maingay. Tingnan mo. Ayoko, nakatingin lang siya doon. No? So, tingnan mo. Ibig sabihin, dito, malinaw na hindi kausap si Romualdez. Bakit? Ang nagsasalita yung isa, eh. Di ba? Ano yung relevance nito? Yeah? Oy, Boss Dada, napansin mo ba ito? Di mo ata ito napansin, eh. Tingnan mo. Hindi kinakausap si Romualdez, ni Marcos. Ang kausap niya yung sekretary. Itong dalawa. Nagdadaldalan sila ng Hindi sila nagpapansinan dito pa lang. Huwag ka maingay. Kami nang bahala. Magpalusot sa media. Atin yung media. Huwag ka maingay. Nasa confidential funds natin yung media. Kaya ayos lang yan. At ewan ko kung sino. Pero nakita natin, okay, lumapit. Dumiretso kagad. Hindi siya bumati. Iyon! Hindi siya bumati kay Tambaloslos. Bakit kaya? Bakit kaya? Mamili kayo. Number 1. Oy, Jojo, pinakailaman ko yung video mo, ha? Hindi na ako nagpaalam. Pero panoorin mo na lang. I-rewind mo. Binanata kita sa simula. Sabi ko, lover boy ka, eh. Eto, pansinin nyo, ha? Dumire-diretso siya. Hindi siya dumaan kay Tambaloslos. Ano kaya dahilan, no? Number 1. Sabi siguro ni Marcos, ikaw ang pampagulo sa administrasyon ko, eh. Number 1 yun. Number 1 yun, ha? Number 2. Malamang, sabi niya, ayaw nga kitang pansinin. Baka pag pinansin kita, magalit sa akin si Bibi Sara Duterte. Number 2 yun. Mamili kayo, ha, kung ano sa tingin ninyong dahilan ni Pangulong Marcos, bakit di niya pinansin si Romualdez. Okay? Pangatlo, ano kaya ang dahilan? Pangatlo, siguro sabi niya, relax sila dyan, mahalata tayo. Pag pinansin kita, mahalata tayo ang pinagtulungan natin si BP Sara Duterte. Mamili kayo di sa tatlo. Sige na, number 1, ano ang dahilan kung bakit inisnab ni Pangulong Marcos si Tambaloslos? Number 1, okay? Nagagalit siya. Sabi niya, ikaw talaga, Romualdez, ang pahamak sa administrasyon ko. Ginulo mo itong sinayang mo itong unitain natin, eh. Number 1 yun. Number 2, baka sinabi niyang, baka makita ni BP Sara Duterte na pinansin kita. Naku, hindi na lang. Baka maano ko ni BP Sara Duterte. Baka magalit sa akin yun. Number 2 yun. Number 3, sabi niya, hindi na kita papansinin. Baka mahalta pa tayong pinagtulungan natin si BP Sara. Ano kaya doon sa tatlo? Mamili kayo, ha? Mamili kayo, mga insan. Megos lang yan, eh, ha?
Naku naman, may tumatawag ng petsa na. Sino ba to? Tawag ang tawag. Sagutin ko kaya to. Sino kaya to? Sandali Sino itong tawag na to? Ang gabi na. Sino itong tawag na to? Miss call. Anak ka ng weteng. Mag-aalo ka ng credit card, tatawag ka, alauna na madaling araw. Nakita ko na yung number, nag-aalok ng credit card to sa isang bangko. Gusto mo akong pakutangin, ha? Okay. Ito na. Tuloy natin. Dumiretso siya kay Bibi Sara Duterte. Panoorin nyo. Lumapit si... tingnan mo. Kita yung itsura ni gumaganang-ganang. Ang ganda talaga ni Bibi Sara Duterte. Bibi Erico, salamat po. Huwag ganun siya. Huwag kang gagalit, Huwag kang magagalit. Bati tayo, Marcos kay Madam Sara. Hindi, pagka-tagilid na gumalaw ang tao, pagka medyo gumaganyan-ganyan, bumabati sa'yo ng tagilid na, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, may konting pagmamahal. Yun. Bibi Sara, bati tayo, Huwag tayo mag-away, Alam mo naman, nakasalalay administrasyon ko sa'yo. Ganon, di ba? Pagkatagilid, di ba? Ganon yun. Gusto tumitingin. Di ba? Tingnan nyo. Ito si, ang talas ng mata ni Jojo. Tingnan mo, sabi niya tumitingin daw. Nakatingin si Tambaluslos, Madam Sara. Ano ba? Ibablock kita, sandali lang. Ibablock ko tong animal na number na to. Sandali lang. Minsan, bastos din Alam mo, pag ikaw hindi ka na nga sinagot, wag mo nang ulitin ang tawag. Anak ka ng weteng. It's unwritten rule. Sa mga nanonood dyan, pag kayo hindi sinagot, ibig sabihin, hindi kayo kursunada. Di ba? Una-una, wag kang tatawag. Agad-agad. Dapat i-text mo muna ba't ka tatawag. Mag-aalok ka ng credit card, tas magtatawag ka sa akin. Ayoko nang scam ganon, ha? Sorry, hindi naman scam yung credit card. Tuloy. Itong si Tambaluslos tumitingin. Pero, di ba? Tumitingin si Tambaluslos daw. Tingnan ninyo. Totoo naman Madam bumati si Bibi Sara. May beso-beso pang nagaganap. Ito isa, nagtinan nyo isa na nasa likod na nakaitim. Ayun nagnakaw pa ng picture. Para trending. Itong si Tambaluslos. Kita nyo, di ba? Nagpicture pa si Kuya. Alam na ng bawal yun joke lang, Kuya. Joke lang. Tingnan mo tingnan niyo yung pagmumukha ni Tambaluslos doon sa gilid. Tingnan mo. Bakit siya? Bineso-beso ako, hindi. Siguro sabi ni bakit siya bineso-beso ako, hindi? Ano ba yan? Huwag ganon! Hindi, sabi niya siguro, nasa iyo ang halik. Nasa akin ang pera. Hindi naman ganon. Banat ba? Masyado ka naman mag-interpret. Hindi. Tingnan mo, ang sama ng tingin niya. Sabi niya, balang araw, ako na ang presidente. Yun kaya? Ano kaya yung naiisip ni Romualdez dyan? Pili kayo, ha? Tingin. Gumanong-ganon pa siya. Pero never. Pansinin niyo to, ha? Pansinin niyo. Ito ang isang bagay na mapapansin niyo dito. Ayan, di ba? Never. Lumagpas na. Nakatitig si Romualdez. Nakatitig, titig na titig. Hindi ho siya nakatitig kay Marcos. Hindi ho siya nakatitig. Nakatitig siya kay BP Sara. Parang uumbag pa. Parang, sige, ha? Kaya ko to. Kaya ko tong kapalan ng muka. Ha? Tingnan nyo, ha? Na nag-eye contact si lumagpas na. Si Sara kay. Lumagpas na si si Marcos. Nakatitig pa rin siya kay Ayan, binilugan pa ni Jojo. Masama ugali ni Jojo, talagang binulugan pa. Yung isa inikisan. Hindi pala, Aro pala yung Aro. Tambal. Gumanon pa, Lumagpas na pero wala pa talaga. Wala talaga. Ay, nako. Good morning, everyone. Please take your seats.
Vice President Inday Duterte, Speaker Martin Romualdez, members of the cabinet here today, the AFP Chief of Staff is... Tingnan nyo. Oh, nakita nyo ba yan? Protocol. I saw what you did there. Alam natin yan kasi sa protocol alam nyo sa lahat ng gawain ng presidente, meron talagang tinatawag na yung protocol. Hindi yun yung protocol na action o verb o hindi. Yung protocol na yun, pangalan yun ng agency na nasa loob ng Office of the President na sila ang nag-handle ng pag-upo, saan pupunta, sino kakausapin, sino nang kakamayan. May sticker pa nga yan eh. Okay? Usually pag pumupunta sa event. Pero pag mga ganyang kilala na yung mga tao, hindi na nilalagyan ng sticker. Okay? So ito, kitang-kita ninyo, ipinwesto lahat ng opisyal sa kaliwa. At ipinwesto sa mag-isa lang si VP Sara Duterte. Hindi nilagyan ng katabi. Oh. Ano ibig lamang sabihin nito? Ito seryoso. Seryosong obserbasyon na ito. May conflict. Ayan ang totoo dyan. Merong conflict talaga. Ibig sabihin, meron talagang nangangamoy na hindi maganda. Alam na ng mga taga-Malacanang yan. Oh, kaya ganyan yan. Okay? Kaya lang, alam mo, nagulat lang ako dahil ang dalawang nasa likod ni VP Sara Duterte, ang AFP chief at ang PNP chief. Naku po, matindi ito. Siguro ang laman sa isip ni VP Sara Duterte, sige, sa'yo ang confidential fund. Sige na, sa'yo na lahat ang budget. Sabi niya siguro kay Titang Baluslos, sige, sa'yo na lahat yan. Lahat ng sekretary, gamitin mo na para sa eleksyon mo. Para sa 2028 mo. Oh, gamitin mo na DSWD, DOLE, DOTR. Gamitin mo na lahat yan para sa advancement ng karir mo. Basta, akin tong dalwan to, Siguro yun ang sabi niya, no? Basta akin tong dalwan to. Itong AFP chief at saka PNP chief. Antay ka lang. Pag kami gumalaw. Yang dalawang chief na yan, sinundan si BP nang nag-walk out si... Ay, grabe naman. Nag-walk out ba siya dito? Grabe ka naman, Jojo. Maka-interpret ka naman dyan. Napaka-malisyoso. General Romeo... Kaya ito yung during speeches nitong si PBBM, no? Ano? Nakikita nyo ito. Wag na nating... Wag mo nang pansinin niya. Alam naman natin yan. Hindi na kailangan pinagdidiinan yan. Hindi. Ito, alam mo bakit pinansin ni Jojo? Ito yung dalawang Kasi may mga tanso na vlogger na nagsasabing, memorize, tingnan mo na. Ang galing-galing ng presidente. Memorize ang script niya. Mga tanga. May ganun yan. Alam mo, nakalagay dyan. Netflix. Biro lang Ay, ina-explain lang ni Jojo. Pero laktawan na natin yung part na yan. Laktawan na natin. Dito tayo sa... Ayan. Ito. Sa tutulog-tulog si... Mapapansin nyo talaga yung dalawang nasa likod niya. Si VP Sara. Binulugan puli. Bulugan mo ng bilugan. Diyan lang siya. Paano mo niya binubulugan yan? Bilugan ko din kaya yan. Yan si Tambaluslos. Although... makikita ko na itong si Tambaluslos parang may may takot or hindi takot, parang hindi siya at ease, no? Fellow workers in government, good morning. I leave for Riyadh, Saudi Arabia today to attend the ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. I will meet with ASEAN and Gulf Cooperation Council leaders to discuss the challenges of major... Alam mo kung bakit malapit ang mga kapulisan, sundalos sa mga Duterte. Aside from sila talagang may care at pagmamahal sa ating mga pulis at sundalo. Kita naman nila yan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Nakita nila na priority talaga ni Pangulong Duterte itong mga kapulisan at sundalo. Alam nila yan. For sure. Ay naku, dami kong kausap na sundalo. Talagang sobrang pasalamat sila. Kahit mga pulis, pasalamat sa ginawa ni PRRD.
Doon sila nagkaroon ng ano alam mo yun, yung mataas na moral. Hindi ko naman sinasabi sa panahon ni Pangulong Marcos hindi sila binibigay importansya. That's not my point. Pero kitang-kita kasi nitong mga pulis na ito, sigurado ako, yung ginagawa ng mga politiko, lalong-lalo na ang Congress, alam nila yan. Bakit ko nasabi? Tandaan ninyo, hindi ho ako nagsabi niyan. Si Magalong mismo, na alam nating retired general, na alam natin na talaga may mga kausap siyang matataas, na alam niyo yun, alam nila kung ano ang ginagawa nitong mga congressman. Yung mga sundalo at pulis, napaka-professional niya mga yan. Yan ay tahimik lang at hindi sila mamumulitika. Pero don't ever forget that they have the mandate not from sa mga congressman, but from the people. They are the safeguard ng ating bansa pagdating sa protecting the Constitution. Iyon ang kanilang trabaho. They protect the Constitution and ang kanilang talagang hangarin, siguraduhing masunod yun. At pag nakita na nila na someday, medyo sobra-sobra ng abuse na ginagawa ng ilang politiko, ako naniniwala ako gagalaw yan. Kasi may mga puso yan eh. May mga puso yan para sa bayan. Yan o ang talagang masasabi kong makabayan. Ang mga sundalo, mga pulis. Yung mga politiko, maniwala kayo makabayan yan. Makapera lang lahat yan. Siguro sa 100%, siguro ang mga makabayan lang na politiko, mga 5 to 10%. Siguro, marami na yung 10. 5% dyan ang talagang nasa isip yung bayan. Pero karamihan ho dyan, wala. At alam mo yan, ngayon, bakit pinababayaan kanyo ng mga pulis at saka ng mga sundalo? Hindi ho nila pinababayaan. Binabantayan ho nila. Pero once they see na nagkaroon na ng abuse, gagalaw at gagalaw yan. That's for sure. Kasi yan ang kanilang mandato to protect the Constitution, to protect the citizen of this country. And pag nakita nilang inuunti-unti ng inaabuso talaga, gagalaw ho yan. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ko sinabi magkukudita ha. Hindi ko sinabi magre-revolusyon. Ang sinasabi kong gagalaw, they would put pressure. Yan ang sigurado tayo. Geopolitical developments and the comprehensive and concrete enhancement of our security, our economic progress, and socio-cultural collaboration after more than 30 years of ASEAN-GCC relations. I would like to point out that this is a particularly... Si Tambaloslos, inaantok. Ayan o. Yan, inaantok. Pati yun napunan ni Jojo. Kumbira to si Jojo. Malay mo naman, papikit-pikit lang. Baka nag-ano lang siya, nagpapakit lang siya sa presidente. Ako naman pansinin mo. Hindi mo ko pinansin. Ba't mo ko hindi pinansin? Pansinin mo naman ako. Siguro ganun. Workers. We will... sama talaga na ugali ni Jojo, tinutok pa. Kita nang kasang-kasya sa screen yung pagmumukha niya. Tinutok mo pa talaga. Emphasize our advocacy. Ayan. Beautiful eyes. Beautiful. For rules-based international order. Alam mo, Jojo, makinig ka sa akin ha. Huwag ka masyado na may personal. Masyado ka na may personal eh. Pag matataba talaga, papikit-pikit minsan. Lalo pag tumataas ang asukal sa katawan. Huwag ka na may personal. Nasasaktan ako eh. Kaming mga matataba, minsan yung energy namin ganun eh. Ganun. Depende yan sa diabetes mo, di ba? Boss Dada! Ikaw, di ba ganyan ka rin? Pikit-pikit ka? Totoo kasi, alam mo yung diabetes mo minsan na pagka ganun. Kasi ang mga may diabetes, ito lang para sa kaalaman mo, extreme yan. Extreme na energetic, tas biglang extreme na bababa yung asukal sa katawan, biglang antok-antokin na. Ganun talaga yon. Huwag kang nangaano ka eh. Meron ka pa sinasabing dyan eh, hindi maganda. To maintain peace and... Puyat na naman. Tagay pa more, Tambaloslos. Tingnan mo, tagay.
Pambira. Bakit ako? Di mo na ako tumatagay. Napapapikit-pekit din naman ako. Kahit nagmumotor nga ako, napapikit-pekit ako. Asa na ba ako? Gumaganon ako. Sa expressway na pala ako. Wag naman ganon. Ikaw naman, makaano ka naman. Si Boss Jojo sama na ugali. Sabi tumagay daw kagabi. Paano mo naman nasabing tumagay kagabi? May chiko ba? Di kaya yun ang dahilan, ba't siya iniwasan? Tanong ko lang naman yun ha. Baka sabi siguro ni Marcos, may chiko ito, alis na nga ako. Baka mabuking kami. Wag ganon! Boss Jojo, ayusin mo yung mga circle mo dyan ha. Yung mga zoom in mo ha. Before I end, I would just like to make a comment because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly, more specifically, to the Middle Eastern countries. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. Very good development. This was House Senate Minority Leader. Alam mo, punta muna tayo dito sa Maharlika Bill. Bakit biglang nagulat din ako eh. Actually, nagulat ako. Sabi ko, hindi alam ng Pangulo na pinatigil. So sino ang may pakana niyan? Saan nanggaling yung balita na pinatigil siya, 'di ba? Nako, dapat alamin ng Malacanang 'yan. Kasi medyo naalala ko lang isipin nyo na maigi to. Kung panahon ni Pangulong Duterte nangyari ang ganyan, kaliwat kanan ang lalabas sa social media, binabanatan ng PCOO, binabanatan si Moca, binabanatan si Sec Martin, binabanatan si Bongo. Siguro, naalala nyo nun? Pagka merong medyo conflicting statement, may binigay na statement si PRRD, may binigay na statement ang PCO, konting pagkakaiba lang. Talagang kaliwat kanan yung banat, di ba? Napansin niyo yun? Kaliwat kanan po ang banat sa PCO nun. Pero ngayon, pansinin nyo, walang ganun. Wala kang makikitang banat. Sa katunayan, sinalba pa ng media. Kaya dito mo makikita talagang ang media ngayon, bayaran. Bayaran talaga. Prostitute. Ulitin ko. Prostitute. Aquilino Coco Pimentel called. Forward na natin yan, ha? Ito, tuloy na natin dito. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept... Dali, okay. Ito ata yung sinabi ni Jojo na nag-walk out. Gumagawa na naman ng istorya to si Jojo. Tingnan nga natin kung nag-walk out nga. Si Tayuan na. Tumayo si VP Sara. Yan ha. Dali, tingnan natin ha. Baka mamaya gumagawa ng istorya to si Jojo. Katayo ni VP Sara. Yan Nakita nyo, umalis ka agad. Ayan, umalis na siya kaagad. Nako! May punto siya dun, ha? Tama si Jojo dun. Ang bilis umalis, ha? Talagang ayaw niyang makausap. Naku po, ayaw niya talaga makausap si Tambaloslos. Nako. Matindi na. Eto na talaga. Megos na yan, mga insan. Talaga mga insan, mga ganyan, megos si Sara Duterte. Tingnan mo. Si Tayuan na. Tumayo si VP Sara. Para masabing may galang siya, tayo siya. Nung megos, magbaba ng straights. Tumalis na kaagad yung mga insan, sobra na yan, insan. Yan ha.
Pagkatayo ni VP Sara, yan o. Pagbaba ng stage ni Marcos. Umalis ka agad. Pagbaba. Ayan, umalis na siya kagad. Sobra na yan mga insan. May gusto yan mga minsan. Ang lupit. Nako, alam na natin to. Ito, wala na hong ano. Wala nang bulong-bulungan pa. Pero totoo na to. Kung dati yan, di naman naalis siya ng ganyan eh. Lalayas lang yan pagka talaga may dahilan. Diba? So sigurado tayo dyan. Ako sigurado ako dyan, mga insan. Sigurado. Inisdam na yan, mga insan. Umalis na kagad. Ayan siya. Ayan. At sinundan? Ayun. Sinundan ng AFP chief? Umalis ka agad kasi... Sinundan ng PNP chief? Ano kaya? Bakit kaya mga insan? Ayaw niyang makita. Hindi kaya, tingnan mo, pumunta pa si Marcos doon. Sabi niya, ba't biglang nawala? Tama eh, pinuntahan niya pa eh. Ayan o. Ayun. Pinuntahan niya eh. Binati niya. Nung pag-alis, napakamot si Insan, sabi ni Insan. Ni Uncle, sabi ni Uncle. Bakit siya biglang umalis? Ayun. Sinundan ni AFP chief. Sinundan ni PNP chief. Kasi... Naku po, mukhang aawatin. Hindi kaya. Naku, ayoko mag-isip. Mahirap mag-isip. Pa ibang bansa pa naman si Pangulong Marcos. Mahirap mag-isip ha. Ayoko. Hindi kasi dumi ng isip ko yung isip ni Jojo de Guzman. Jojo de Guzman, dumi yung isip niyan eh. Pero ang bilis ng alis ni Bibi Sara, tsaka ang bilis ng alis ni AFP Chief at tsaka ni PNP Chief. Ano kayang pinag-usapan doon? Ha? Tornado na yun, no? Tornado na. Yung kayang pag-alis, tornado na mga insan. Tinanong kaya ng AFP Chief at tsaka ng PP Chief, ano? Ha? Damputin naman natin. Joke lang po. Huwag kayong ganon. Ayaw niyang makita ang pagmumukha. Siyempre, kamayan yan eh. As a matter of fact, nagpunta pa doon si Marcos. Ako, nung paglingon ni Romualdez, sabi niya, ba't nawala? Babatiin ko sana, ba't nawala? Expected na yan na, di ba, magkakamayan na sila. So, ganyan yan eh. Alam ko yan kasi natandaan ninyo nung panahon ni PRRD. Lahat ng state visit nandun si Mocha. After dun pa nagkakwentuhan pa yan, bati-batihan pa yan. Ganyan yan eh. Picture taking pa yan. Bakit umalis? Naku po, mga insan, iba na ho daw, iba na. Maniwala kayo sa akin ha. Hindi ho ito maruming pag-iisip ni Jojo de Guzman. Talagang napaka-observant ni... Tingnan nyo ulit ha. Para lang makita natin. Ayan. Pagkatayo ni VP Sara. Ayan ang mga insan. Nakita nyo, umalis ka agad. May gusto ko. Tornado na yun, insan. Tornado. Umalis na ka agad. Tornado na yung mga insan. Ayun na. Mga tornado na. Nagkalisa na. Ayaw niyang makita ang pagmumukha. Siyempre, kamayan yan. Mga insan. Grabe yan, mga insan. Diba, magkakamayan na sila. May gusto yan, mga insan. Wala na si VP Sara. Si Romualdez, nagtataka siya, Grabe na, Grabe na to, sabi niya, Umalis, walk out. Nako po, wala na. Alam mo, malinaw to, ha? Palakpakan naman natin si Jojo de Guzman. Ulitin ko lang, ha? Hindi ko po pinaalam yan kay Jojo de Guzman, kaya ako maaari lang para balik ko naman yung kanyang obserbasyon. Baka naman pwedeng mag-like at mag-follow kayo sa kanyang page. Huwag nyo nang pagpaliban. Ngayon muna, hindi muna ako magsasalita ng 10 seconds para mag-like muna at mag-follow kayo kay Jojo de Guzman. Sige na, 10 seconds. Huwag kayong malala, wala kayong mamimiss. 10, ako lang mamimiss nyo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nakapalo na ba kayo mga insan? 1, ayan, palo-palo na, ha? Okay, hindi, kasi alam mo, ayan ang adopted brother ng Banateros Brothers, si Jojo, Nagkataon lang kasi taga-Hong Kong yan, kaya di namin, Jojo, sa January, puntahan kita dyan. Malamig pa sa January sa Hangkang, di ba? Punta ako dyan sa January, ha?
Alam mo, ang favorite ko diyan sa sa chimchachoy, yung mga sinasawsaw na mga fishball doon, fishball, mga ganun doon. Favorite ko doon. Tapos may lasang curry yung sauce, tapos pag uwi mo tatatsi ka ng tubig, ganun. Favorite ko yun sa chimchachoy. Pagbaba mo ng ng MTR, may makakita ka ng mga hinahalo-halo doon na tapos pagka hindi kayo magkaintindihan, susungitan ka na nagbebenta. Alam ko yun. Dati, nung hindi pa uso Japan, lagi ako niyan, December, January dyan sa Hangkang. Diyan ako nagpapaloko, nagpapabudol ako sa mga binibili dyan. Tapos pag uwi mo, sira na kagad. Di ba? Dami dyan. Chimchachoy, punta tayo dyan sa chimchachoy, ha? Anyway, yun na nga, alam nyo mga kaibigan, napaka-importante nito. MTR ang tawag nila, hindi MRT. Wag ko kayo magmagaling dyan, ha? Biro lang po, madam. Binibiro ko lang kayo. Pag kayo na-share ko kayo dito, binibiro lang, ha? Huwag nyo sinisiro sa si Banatbay. Anyway, ito, makinig ko kayo mga kaibigan. Alam nyo, importante ho kasi ito. Napaka-importante na maintindihan natin na hindi ho tayong kasi sinasabi ng mga DDS, mga sinasabi ng sino-sino man dyan, na kesyo gumagawa lang daw tayo ng istorya para pag-awayin ang unit team. Hindi ho tayo gumagawa ng istorya. Bakit to? Ito, napakalinaw na ho nito. Wala na hong lilinaw pa dito. Kahapon, diniscuss natin yung speech ni Vice President Sara Duterte. Maraming nagagalit sa mga ilang comments. Sabi, di naman totoo yan. Masyado ka naman. Mga ganun bumubula mga bibig. Hindi totoo yan. Hindi naman tukutan yan. Hindi na wala namang galit. Gumagawa. Nag-iimbento ka lang naman eh. Ganyan. Hindi totoo. Dami nagsasabing ganun. Nag-iimbento ka lang naman ng mga wala namang hidwaan between the Eto, malinaw pa siya, mas malinaw. Di ba? Ito talaga, kitang-kita nyo, umiiwas. Tapos, remember hindi lang si BP Sara ang umiwas. As a matter of fact, hindi nga siya ang naglagay sa posisyon niya doon. Yung PMS na tinatawag, yung Presidential Management na Service ng Office of the President, sila ang naglalagay ng mga pangalan. So, meron na alam mo, inilayo si BP Sara Duterte at nandun sa kabila yung mga sekretary. Mantakin mo lahat ng sekretary nandito. Ang luwag-luwag na upuan doon sa kabila. May social distancing na nagaganap? Hindi, di ba? Tapos pangalawa pa. Umalis pa talaga. Di ba? Umalis talagang. Kasi alam mo, actually, some people describe it as medyo may bastos daw ng konti. Yung mga ilang mga tanso dyan na vlogger, sinabi nila bastos daw yung ginawa ni BP Sara. Kasi parang hindi daw inantay na umalis ang presidente, which is yun naman talaga ang masasabi nating protocol. Pero enough na po kasi yung pagkatas mag-speech ng presidente, bumaba ang presidente, tapos na. It's formally done. Okay? Ibig sabihin, tapos na talaga yun. No? So, pwede ka na umalis. Although, some people, or some official, they exert effort at para naman mabati pa yung iba pa mga kapwa official nila, kapwa nila. Pero this time, hindi na. Bakit? Ayaw na makipagplastikan ni BP Sara Duterte sa mga ibang opisyal na nilaglag siya. Palakpakan. Alam mo, BP Sara Duterte, pag mga ganyan ng diskarte mo, hahanga ako sa'yo. Hindi, kasi ito, walang biro. BP Sara, ito, diretsuhan tayo. Nung time na kinampihan nyo ang unit team at hindi kayo sumunod sa inyong ama, medyo most of the real Duterte supporter medyo na-disappoint. Kasi kami sumusunod sa tatay mo, tapos ikaw parang ang dating hindi, di ba? So, marami sa amin. This is an honest opinion. Wala akong planong kalabanin ang ating Vice President. At lalo-lalo na, nirerespeto ko ito dahil ito ay anak ng ating Pangulong Duterte. Pero gayon pa man, maraming na-disappoint. This is just a real talk. Maraming na-disappoint. But now, what you are doing started somehow na maibalik yung respeto
yung alam mo yon, yung pagmamahal sa iyo ng mga tunay na Duterte supporter. Tandaan nyo, madam, kasi kung ang mga vlogger nga may scammer, may vlogger din ng mga totoo. Lagi nyo tatandaan yan. Chris Polo, salamat po. Kasi marami siya nasabi yan. Pag vlogger, house show mga media yan, mga ganyan-ganyan. Hindi. May mga vlogger na legit. May mga vlogger din na house show o scammer, di ba? Ganon din po sa Duterte supporter. May mga Duterte supporter na house show. Yung kaya nandyan kasi gusto nila may pakinabang sa gobyerno. Pero meron dyan na mga talaga naninindigan at nawala. Ato ba sasabi ko sa inyo, sigurado ako, Jimmy Bondoc. Ang daling sumuporta sa kanya. Pero hindi niya sinuportan. Even if hindi niya kinontra, I know, kasama natin yan sa isko, di ba? Tandaan nyo, ito yung mga magkakasama nung simulain ni PRRD. Kami po yung mga magkakasama nun. Yang mga vlogger na huling sumalang na lang nung nanalo na si Presidente Duterte, nung lumalakas na si Presidente Duterte, dun tsaka na lang sumama. Pero yung mga talagang legit, kami magkakakilala kami. Kilala namin kung sino-sino kami. Yung talagang hindi pa sikat si Pangulong Duterte, magkakasama na kami. Na nangangampanya para sa tatay nyo. Magkakasama kami nun. Kaya nga nung 2022 na election, wala kami sa unit team. Bakit? Sumunod kami sa tatay ninyo. Yun ang instruction di ba? That's the instruction by public speech ni PRRD, public interview. So we followed. But now, since eto na, nakikita nyo na, and we know, you know, na you realize na ginamit po kayo ng administrasyon na ito. That's the truth. Let's accept that. Masakit, pero totoo. Ginamit kayo, madam. Kami, we support until to the end. Yan ang masasabi ko. Kaya nga, humahanga kami. Dahil ngayon, ipinapakita nyo na inyong tapang. Yan ang inaabangan namin. Yang ganyan tapang ninyo. Na tutulang. Kasi alam ninyo, na mga, kayo na nagsabi, tambaluslos ito Alam niyo yun, madam? Tambaluslos itong mga nandyan Diba? So, kailangan namin ng lalaban dyan. Your father started the war through dagikan sa masa. And bilang mga soldiers ni Pangulong Duterte, we follow the commander-in-chief. Ngayon, sama na ho kayo. Sama-sama na tayo. Yun lang ho sa akin Sama-sama na lang tayong lahat. Sabi na iba dyan kasi alam nyo marami nasaktan Alam ko marami sa inyo nasaktan, di ba? Ano nangyari yun. Pero ito, wag nyo na isipin yung nakaraan. Ang importante itong bago. Kasi pag-iisipin pa natin yung nakaraan na yan, naku po. Diba? Panoorin natin ito. Yung maganda lang tong bahagi na ito na yung speech ni PRRD ng isang araw. Sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. Ayan So, malinaw. Malinaw yan. Actually, totoo naman yan Ang Congress kasi talaga, ang may hawak. Tandaan ninyo,
Kaya nga sila nang ba-blackmail ng mga agencies ng gobyerno Pag kinontra mo sila, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, pagka merong mga project na gusto na makuha yung congressman, tapos etong secretary parang tila hindi pumabor, naku po, pagdating ng budget deliberation, diyan sila sumisita. Diyan sila bumabawi. Kaya nga meron mga diyan na demanda di ba? Na demanda, nakulong. Tapos nung pagdating sa budget deliberation, binawian yung nagkaso sa kanila. Na ahensya ng gobyerno. Di ko na lang papangalanan ko ano yun, pero ganyan gumante ang mga congressman. Pasensya na, pero that's the real thing na nangyayari sa Pilipinas. Every time na meron silang gusto at hindi nila nakuha doon sa agency na yon, aawayin nila yung agency na yon. Kaya ang COA takot dyan. Kasi para hindi magka-problema sa budget, tandaan ninyo, naalala nyo yun, di ba, yung panahon ng PCOO noon? Na pinagtulungan siya ng mga kapwa niya doon, mga inggitera. Nakipagkuntsabahan sa mga congressman para hindi may pasa. Kaya napilitan si Mocha magano noon Anyway, talaga naman magre-resign siya kasi tatakbo siya. Kaya nga, eto, napakalinaw yan. Ginagawa yan. Pinamba-blackmail yan ng mga congressman. Pag hindi nasunod, o pagka, may mga time alam ko yun Alam mo kung bakit? Isa sa mga naalala ko nun, hindi ko na lang sasabihin, pero sasabihin ko na rin. Labo mo, banat bay? Isa po sa mga nangyari nun, meron si Mocha mga binabanatan ng congressman, iba mga politiko. Budget deliberation na sa Kamara. Sinabihan siya. Sinabihan si Mocha. Sabi mo, sige na, favor naman Ano yun? Tahimik ka muna. Huwag ka muna magdaldal, ha? Huwag ka muna mag-post sa social media mo. Huwag ka muna mag-post sa Facebook mo. Kasi binabantayan ni congressman ganito, binabantayan ni congresswoman ganyan. Pagkatapos na natin ma-approve yung budget, doon ka na uli magingay, ha? Hindi, totoo po, walang biro. Totoo naman kasi, yun ang talaga nangyayari sa Kamara. Talagang iniipit nila. Kaya noon, tumahimik muna si Mocha noon, mga 2 months before the deliberation ng budget. Tahimik muna siya. Sige, birahin nyo ng birahin. Kasi si Mocha noon, tandaan nyo, di ba, binibira si Pangulong Duterte na kung sino-sinong politiko. Dinidepensa ni Mocha. Binabanatan niya. Tapos, nagagalit ito mga to, sasabihin, PCO ka na, hindi ka na dapat dapat nga. Sabi nga nila, pinapatanggal nila yung Mocha Uson vlog Ganun katindi. So sabi, tumahimik na lang si Mocha. Sige, tahimik na nga muna ako. Kasi mag-budget deliberation, kawawa naman yung buong ahensya. So tumahimik na lang muna siya. Diba? Hanggang nung na-approve, tsaka daw uli siya bumanat. Ganun talaga kasi ang ugali ng mga kongresista na yan. Na pagka hindi nasunod, yung mga project nila, pag hindi yayariin nila yung agency na dadaan sa nila. Kasi kahit sino pwede ka mag-join pag budget deliberation, pwede kang pumasok. Tapos kontrahin mo ng kontrahin, ipahiya mo yung mga ang problema pa diyan, hindi ka pwedeng sumagot. Ang sasagot diyan yung sponsor nung ahensya ninyo. Kaya nga pansin niyo ang naglalaban diyan, 2 kongresista. Yung sponsor ng budget nyo at saka yung kumukontra kung sino man yung animal na yan, ganun dun. Kaya nga medyo, alam mo, kakaiba rin dyan sa sa Kamara. Kakaiba talaga dyan. Kaya hindi yan pinapalagan ng COA. Hindi yan fina-flag ng COA para hindi maipit yung budget nila. At the same time, isa nga sa sinabi pa nga ni Pangulong Duterte, nabibigyan daw yan, yung mga COA. Hindi natin alam kung ano yan. Pero yun ang sinabi ni anyway,
tingnan nyo ito ha. Grabe ito, grabe ito. Grabe talaga ito si Manang Cynthia. Alam mo, kung ganyan ng mas maganda pa, mas less project, pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano bang kalukuhan yun? Meron tayo. Nanggigil si Madam. Ano bang kalukuhan yun? Maghirap siguro maging lola ito. Maging nanay ito si Madam Cynthia, no? Ano impact yan sa tao? Madami-daming project na wala na kayo nagagawa. Tumayo na, Ginagawa yan. Tala. Ang lupit na ito. Panorin nyo. Tuwan-tuwa ako na ko. Kasi alam mo kung bakit? Totoo naman. Mula nung nawala si Yusek Benny dyan, antipoda dyan sa NIA, naku po, ang lupit ng korupsyon dyan. Alam mo dyan sa NIA na yan, National Irrigation Administration, sindikato mga korap dyan. Sindikato yan. Kaya nga nung gustong magkaroon ng pagbabago ni Yusek Benny Antiporda dyan, siya pa ang pinagtulungan. Pinagalitan lang niya. Siya pa ang tinanggal ng ombudsman. Siya pa ang hindi naman tinanggal. Siya pa yung talagang, di ba kasi kinasuhan niya yung mga korap dyan sa loob. Yung mga sindikatong korap dyan, kinasuhan niya, binaligtad siya. Disrespectful daw yung ginawa, yung pinahiya during the speech ni Yusek Benny. Ganun katindi dyan. Mga walang niya, mga sindikato, tao dyan sa NIA. Kaya nasabong ka, you deserve it. Na totoo lang NIA, puro kayo, nako. Alam mo, kung ganyan ng mas maganda pa, mas less project, pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano bang kalukuhan yun? Ano kalukuhan yan? Meron. Go, Senator! Meron tayo. Grabe, binagsak pa pati yung salamin. Nakakita niyo yun? Kita niyo na binagsak salamin. Bahala ka sa buhay niyo. Bahala kayo. Anong impact yan sa tao? Wala nang mikropono, boses ko na lang. Sabi ni Senator Cynthia, ang tigas ang ulo niyo sige, sisigawan ko na lang kayo. Wala na kayo nagagawa. Ba't yung ginagawa yan? Kunti, listahan lang yan. Kunti, na lang ang project na gawin niyo. Ayun lang nakakita ng ganyan. Nasaan ang DBM? Tawagin mo yung DBM. Kasi alam mo, tama yung sinasabi ni dito Senator Cynthia Villar. Alam mo kung bakit? Ganyan ang ginagawa ng mga project dyan. Sisimulan para may makuha lang doon sa bidding. Siyempre, may award na construct. Grabe dyan. Grabe. Alam nyo, grabe ang korap ng mga ahensya ng gobyerno natin. May mananalo sa bidding, i-award. Tapos pag nakuha na yung budget, ititigil na. Kaya nga pansinin nyo, ang dami nilang project. Isipin nyo, ang dami. 5% lang natapos, 10% lang. Bakit tumitigil? Nakuha na yung budget Maripel Del Mundo, maraming salamat. Ang haba ng na-miss ko. Rewind mo na lang. Mamaya, madam, Pero balik na to. Ganito ba dapat? Tapos tama, sabi ni Dion. Tapos biglang hihingi ng pang-maintenance na hindi naman natapos yung i-maintain ng isang bagay na hindi natapos. Saan ka nakakita ng ganon, di ba? Mga animal lang Di ba dapat mas konting project pero mas ginagawa? Kaysa kadami-daming project, puro simula. Yes, ma'am. May matatag. Wala namang mangyayari dyan. Ano ba mga kotong? Ma'am, ang ginagawa kasi nila,
Wala na. Bahala kayo sa sarili nyo. Grabe yung walkout niya talaga, no? Walkout lakad, tapos babalik, ano? Yung una, napansin ko sa inyo, puro kayo feasibility study. Ba't kayo mag-feasibility study? Wala nga kayong pera. Gawin nyo na lang. Yung pala, ganito rin kayo, oh. Katakot-takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Hindi, pero alam mo, dapat, ano yun yan, ha? Talagang punayin yan. Mantakin mo magkano, ilang, hindi nga milyon, bilyon. Ang inaabot niya mga project na yan, tapos hindi natatapos, laging 5%, 10% lang. Tapos hihingi ng maintenance. Ang tindi ng corruption dyan. Ang corruption dyan, dinaig pa yung mga scammer na mga vlogger. Bakit? Legal yan eh. Legal corruption na nangyayari dyan. Sanction. By whom? Tanong nyo sa pinaka-head nila kung sino nagsasanction nun. Kasi kung ikaw yung head, o ikaw yung administrator, di ba? Kita mong 5%, 10% lang natatapos. Bakit ka lilipat sa ibang proyekto? Tapos hingi na naman ng additional budget. Di ba? Naku po. Lina Garcia, salamat po ah. Sana talagang punahin ito ng silipin ito ng gobyerno. Tuloy. Madam Cynthia, sige lang. Banatan ng banat. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Puro salita lang yan. Walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin. Yung naka-brown function. Nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami nila ng project? Puro 10%? Bakit tayo gagawa ng 10% na project? Di kahit kontian natin ang project pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi, hindi nyo daw sila nire-releasean. Actually, Madam Chair, nire-releasean po namin sila. Kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively released po yung budget nila. Ng budget dito. Yun, kung nai-release. Bakit ganito to? 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. Yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun. Kaya nga po, ang evaluation namin, tinitignan po namin yung utilization rate nila. And tinitignan din po namin kung... So, wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi nyo papatagal ang NIA pag ganyan? Ako magmamanage, tapos puro 10% to, 2018, after 5 years, patatanggal ko sila. Baliwala sila, wala pala silang natatapos eh. Madam Chair, ganito po kasi yan. Like, yung releases nila yearly, na-i-spend naman ng NIA. Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I will ask her. 200, 2018, 10%, 5% ang accomplishment to 2018. That was 5 years ago. At nire-reason nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na in-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release? Hindi ba kaya mo in-identify, ganun lang? Kasi yun lang ang kaya mong i-release. Ba't nila inire-reason na hindi nyo nire-release? Totoo ba yun? Nagpasahan na. Madam Chair, nire-release po namin agad yung... Oy, sino sinungaling sa inyo? May isang sinungaling sa inyo. Sabi ng NIA, hindi nyo daw nire-release. Sabi ng DBM itong babaeng nasa dito sa malapit eh. Oh. Sinungaling. Actually, ang release nga po namin, SARO at saka NCA na eh. Starting 2020. So, meron na po silang pang-obligate, meaning pwede na po nilang ikontrata yun, i-implement nila. Mari po yung 2018, ang nai-release lang namin ay SARO, na obligate na po nila yung payment, ano po siya kasi progress billing. Pero starting 2020 po kasi kung ano yung kanilang budget, inire-release na po namin yun ng buo. Ma'am, for example po, itong FY 2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa. Naiinis ako. So, well, yung release nila, totoong nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project amount. Ako,
common sense. Hindi ilalagay sa budget nyo nang walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. O. Tapos sasabihin nyo sa akin hindi kayo nire-releasean kaya hindi nyo nagagawa. Nire-releasean lang, but not the full amount. 5 years? 10%? Bakit mo pa in-identify? Ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900 million. Every year po, nagre-release, progress billing nga yung sinasabi nga ni DBM, nagre-release ng 100, for example. Doon sa 100 po na nirelease ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 10%, 5% ang na-accomplish, 5 years, 5%. Ano ba yun? Akala ko 100%. Akala ko ba sabi niya doon sa kasama niya, akala ko ba 100%? Kasi ang pinupunto dito ni Senator Cynthia, kasi ang palusot nila, yung nire-release ng DBM, 100 million lang. Di ba? Since 900 million yon, yung project. So, sinasabi ni Cynthia dito, sandali, akala ko nagsimula ng 2018. So, 2018, dapat may 100. 19, 100. 5 years na may 100. Ibig sabihin, 500 million na na-release. Tama, mali. Simple mathematic Ang tanong, bakit 500 na million na na-release out of the 900 million, supposedly half na yun. Bakit 5% pa lang natapos? Sabi nito isa, bakit pa? Nagtaka siya ngayon. Madam Chair. Ang pino-question, 2018, 2018 daw 5%. Yung nirelease na... Paano mo na sinabi na gano'n? 2018, ito, 2018 to 2025, Madam Chair. Ako, sinusuma ko lang, 2018 yung project. Ang accomplishment mo 10%, meron pang 1%, may 6%, 2018 may 4%, may 1.9%. Ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung Sino may kasalanan, DBM o kayo? Yun ang tanong. Kaya nagalit tuloy. Alam mo, sinasabi na natin paulit-ulit yan noon pa Ha? Kasi kung sana iniretain nyo si Benny Antiporta dyan, ako, sigurado ako. Kasi yung mama na yun, napakagaling nun. Tsaka galit yun sa korupsyon. Talagang dapat may matapos. Hindi pa pwedeng walang matapos. Ganun yun. Tao na yun. Bata ni PRRD yun Bata yun talaga ni Kaya nga nung natuwa ako, kasi alam niyo kung bakit. Ito Yang niya na yan, kahit itanong nyo nung mga panahon, basta noon, hindi ko na lang bamanggitin kung sinong Pangulong Dilaw, yan ang talagang hut-hutan ng pera. Kasi maraming project dyan Maraming project dyan. Maraming dyan, mga himala na nangyayari dyan. Kaya natuwa ako nung isa sa na-point ni Pangulong Marcos si Yusek Benny bilang NIA dyan sa NIA bilang administrator. Tapos, hanggang pinagtulungan siya ng mga sindikato dyan. Di ba? Na-discuss na natin dito yon, pinagtulungan ng mga sindikato. Alam mo, sigurado ako, pag siya pang na-retain dyan, wala ka maririnig na ganito. Kasi yun, haharap mismo yung talagang marami hong magagawa yun. Bata ni PRRD yun Napakagaling na mama nun. Kaya nga, nun sa di ba? Napansin ninyo, nung panahon ng Dolomite, siya ang sumasagot Siya ang dati doon sa DNR Kita nyo, accomplish ang DNR. Di ba? Na-accomplish yung Dolomite nun. Sabi ko sa inyo Tinanggal nyo kasi yung matino. Kinampihan nyo yung yung mga sindikato dyan. Wala na. Tingnan nyo. Yan lang ang totoo dyan Eto, punta tayo muna dito. Gusto ko ito pag-usapan kasi ito trending ito. Usap-usapan to. Sa social media. Kaya gusto ko itong pag-usapan para medyo naman matinding usapin to. Hulaan nyo kung sino. Si mga kababayan. Big Buzz ngayon online. Ang paglalike,
ng anak ni Francis Magalona na si Frank sa isang post kontra sa lumantad na karelasyon ng kanyang ama. Sa isang post sa X na dating Twitter, sinabi ng isang netizen na nawirdohan siya sa revelasyon ni Abigail Rait tungkol sa kanyang pananahimik ng 15 taon. Giit ng netizen, ganoon talaga dahil mistress si Abigail. Agad naman yan nilike ni Frank. Sa ngayon, wala pa rin opisyal na pahayag ang kampo ng pamilya ng misis ni Francis na si... Alam mo, ito kasi bigyan ko lang kayo ng konting background. Yan, dalawang babae na yan, nasa kaliwa. Anak daw ni Francis M. yung yung babae na yan, which is kamukha naman niya. Hindi talaga madideny. Kamukha niya, pag nag-rap, pareho nga niya eh. Kaya lang, alam mo, may problema dito eh. Ito kasi, humarap sa isang vlog. Okay, itong dalawang babae na ito, humarap. At sinabi, binibenta yung t-shirt ni Francis Magalona. At biglang sinabi niya na kesyo daw 15 years siyang nagtimpi. 15 years niyang tiniis na hindi ilabas yung anak niya. Tapos, tila parang merong konting hindi maganda na bitaw, ika nga. Alam mo, ito lang sa akin opinion ko lang to. Maganda sana yung sana inilabas mo eh. Alam mo, minsan talaga sa buhay, minsan talaga na napupunta tayo sa maling... Kasi kahit anong gawin ninyo, mali pa rin eh. Mali pa rin. Kahit palibaliktarin ninyo, sabihin mo nang minahal ka talaga ni Francis M. Talagang kasi sabi niya, mahal daw talaga siya. Siya talaga yung mahal. Ganyan-ganyan. Pero mali eh. Diba? Kahit pabaligtarin mo, may pamilya yung tao. Hindi mo naman siguro, una-una, pasensya ka naman, madam, hindi po kita kilala. Huwag kang magagalit. Huwag ka sanang ma-offend. Pero siguro naman, alam mong may asawa yung tao. Kasi kilala naman si Francis M. no, na may asawa. Lagi niya kasama sa gig yun si Pia eh. Kahit to ako eh, alam mo yun, imposibleng hindi nyo alam na may asawa. Ibig sabihin, pinatulan nyo yung tao na may asawa. Diba? Tapos sasabihin nyo, 15 years kayo nagtiis. Kaya tuloy nung may nagsabi diyang, may isang netizen na nagsabing homewrecker. So, 15 years ka kasing ganito. Nag-like daw yung original na sa family ni Francis M. Nag-like daw doon sa post na yon, 'di ba? Ang akin lang, kung gusto mo sumikat yung anak mo, sana sa maganda. Hindi ko naman sinabing hindi maganda yung ginawa ninyo. Pero may pamilya kasi. May pamilya kayong masasaktan. Walang kaalam-alam yung pamilya na yon. Tapos pangalawa, wala na rin yung lalaki. 'Di ba? Paano niya pa madidepensahan yung mga pangyayari? Hindi mo inisip na may anak talagang original? 'Di ba? May original na anak yung pamilya eh. Sana inisip niyo man lang na sige, eto pwede mo namang sabihin na kami po ay hindi naman natin sinasabing wag niya sabihin. Okay, karapatan mo 'yan, karapatan mo umibig ng mali. O, 'di ba? Tapos biglang eto yung kesa na alam nyo, sabi kasi nila magaling daw talaga mag-rap tong babae. Eh di sana kung magaling naman pa lang siya mag-rap. Tapos sabi pa, mamaya may papakita akong interview. Sinabi pa nung isang mitoyo, yung vlogger na isa pang sana hindi naman live yun. Sana hindi mo na lang nilabas. Sa totoo lang yung may toyong vlogger na, yung boss toyo na vlogger na yun. Sana hindi mo na lang nilabas. Kung may respeto ka sa family nung isa. Honestly kung may respeto ka at hindi mo inisip, magte-trending tong video ko. Mukha ka kasing viewer. Mukha kang views. Yan ang totoo. Nagpaalam daw siya kaso di nag-reply kaya nailabas na. Uy, gago pala Sorry Pasensya ka na, Boy Toyo. May toyo ka talaga siguro. Hindi ako nagtatanong lang sa'yo, Boy Toyo Kasi, hindi mo ba maisip na may masasaktan kang pamilya? Kung nasa tamang kaisipan ka,
kung nasa tamang kaisipan ka, kung alam mong may masasaktan, alam mong mali eh. Una-una, alam mo, ito this is not just morally wrong. This is legally wrong. May asawa eh. Legal yung asawa, tas biglang merong isa. O, sabihin na natin, patay na naman na yung lalaki. Gayong pa man, hindi maganda. Gusto mo sumikat sa pamamagitan ng pagsira at pananakit ng ibang pamilya? Tapos ang sagot niya, negosyo lang naman daw. Eto, papakita ko sa inyo ha. Kaya ako naiinis dito eh. Pasensya na ha. Ako maiintindihan ko pa yung anak. Kung sakaling yung anak ng isa, yung si rapper, yung babae, maintindihan ko pa kung magkaroon siya ng damdam kasi hindi siya kasali sa eksena eh. Parang lumabas lang siya ng mali. 'Di ba? Kung masaktan siya at mangingi siya, magdemand siya sa magulang niya, karapatan niya 'yun. 'Di ba? Kahit nga yung nanay, kahit pa paano medyo may part doon na naawa ko kasi syempre nagmamahalan sila, ganyan-ganyan. Pero gayon pa man, mali talaga eh. Huwag na nating ipilit na tama kung ang mali ay mali. Ang naiirita ko dito sa vlogger na ito, para lang sumikat, talagang hahayaan niya na may masaktan. Ngayon, ang tanong, ganun din naman, lalabas din naman yan sa iba. O at least hindi ka instrumento para kasi tandaan niyo, mamaya papaliwanag niya na doon. Alam na naman sa industriya, sa Cavite nga daw, na anak niya yun ni Francis M. yun. Oo, pero publicly hindi. At hindi masasaktan yung pamilya. Di ba? Kaya lang, gusto mong alam daw ni Pia, yes, I know, I understand, alam ni Pia, but it doesn't justify it putting out in public. Kaya nga, it's a matter of secret dahil masakit yan. Yun ang, ewan ko, walang ito yung masatawag ko dyan. Napaka-insensitive nitong vlogger na to. Yun ang totoo. Napaka-insensitive mo, Brad. Wala kang puso. Yun ang totoo. Kasi kung alam mo na problema yan sa sa pamilya, yung ganyan, issue sa pamilya yung ganyan, hindi ka makikialam. Ang problema, sawsawero ka eh. Gusto mo sumikat eh. Sabihin alam mo, ang bawat pamilya na merong may mga kabit, karamihan dyan, alam naman nila eh. Sa totoo lang ha, huwag tayong maglokohan. Marami dyan may mga kabit, yung asawa nila, alam nila. Pero as much as possible, they put it in secret. Why? For the protection ng kanilang mga anak. Tinatago nila yan. Diba? Kasi the more na maging public yan, the more na nasasaktan ng mga bata. Bata ang iniisip ko dito, hindi mga magulang na nag-ibig-ibig dyan. Ewan ko sa inyo. Kaya lang, ayan dahil nga sa gusto mo sumikat yung vlog mo, di sige, sikat ka na. Sikat ka na isa kang naging instrumento para masaktan ng pamilya ng talagang tunay na pamilya ni Francis M. Tapos sasabihin mo, idol? Hindi, pasensya na ha. Pasensya na, pero kasi hindi ko matanggap eh. Isa ako sa mga humanga din kay Francis M. Tapos, sasabihin mo humanga ka doon sa tao, pero nasasaktan yung pamilya? Doon sa nilabas mo? Anak ka ng wedding. Sa conversation ninyo ni Abigail, naikwento ba niya kung paano niya nakilala si Francis? According sa vlog, kasi kung ano lang yun sa vlog, hindi ko na sila, chinismis eh. So, ang sabi niya lang, sa vlog nga. Hindi mo na chinismis, inilabas mo sa vlog. Brad, wag tayo magpaka-plastikan dito, Brad. Wag tayo makipagplastikan. Na parang inosente yung dating mo, nagulat ka lang, tapos inilabas mo sa... You have the chance not to put it out. Hindi naman live yun eh. Kaya lang, sayang eh, kasi vlog din yung content. Di ba? Oh. Kilala sa Itbulaga number, Pinoy number, tapos, ayun na. Halos hindi rin naman siya nagkwento kasi hindi rin ako nagtanong. Hindi mo na piniga. Respeto din. Ayoko na rin... Respeto? Pinaglululoko mo kami, Brad? Kung meron ka talagang respeto sa pamilya,
nung idol mo at idol ko na si Francis M, sana hindi na lang ikaw naging instrumento. Kaya lang, sayang yung content mo, di ba? Sayang yung views mo. Oh. Pakialaman ko ano yung past nila. Nagsabi lang na yun. Alay ko tinatanong, si V, kaibigan, salamat po. Baby girl, ang ganda niya. Yung mas inano ko pa yung anak ni Sir Francis kasi ano yun, anak yun ni Sir Francis eh. Kumbaga, the royal blood runs to the kids' veins eh, di ba? So, mas interesado ako dun sa kay Cheska. Mas interesado daw sa kay Cheska. Alam ko. Mahilig ka sa maputi eh. In fact, rapper nga eh. Rapper din. Oo, di ba? Rapper din. Just like yes, kung makikita niyo siya personally, matutulala kayo. Galing mag-rap eh. Ganda ba? Batang-bata? Yung totoo. Yes, hindi lang yun. Yung mukha niya. Ganda ba, Brad? Puti ba, Brad? Parang Xerox. Hindi po pwedeng ipagkaila. Talagang Francis M. Tsaka, she's a very sweet child. Kahit sa school, pinagtanong ko din. Kasi marami pala kaming common friends. Alam mo, lumabas, ito pala, alam mo, pinagchismisan namin right after. Si Abigail pala is a friend of my friend sa Cavite. So, matagal na pala yan, alam sa circulation sa Cavite. About the story. Kita nyo na. So, alam pala sa sirkulasyon. So, ano punto mo? Banat ba? Alam naman pala eh. Bakit hindi na lang natin ilabas sa content? Anyway, alam naman. Yan yung sinasabi niya eh. Alam mo, parang binibigyan niya ng justification. Alam naman na yan eh. Sa industriya, alam naman na yan sa sirkulasyon sa Cavite na oo nga, alam na yan. Pero hindi yan ganyang kasikat sa mainstream. Alam mo, kung talagang meron kang respeto dun sa rapper na si Francis M, alam mo yun, pasintabi ka. Alam mo kasi maraming sikreto sa mundo na ito, lalo na sa mga family matters, na hindi na inilalabas. Alam mo yun, bakit? Kasi may mga tatamaan, masasaktan na mga anak. May mga ganun eh. Ewan ko, napaka-insensitive mo, Brad. Yung totoo lang ha, walang biro. Napaka-insensitive mo. Isipin mo yun, publicly, sige sabihin na natin alam ng mga tao, di ba? Open, ayan, tinatawag na open secret. Pero minsan, as much as possible, hindi yan ginagawang public. Kasi nga, nasa news ngayon, nasa news na, di tuwan-tuwa ka. Benta yung content mo, di ba? Hindi dapat yan, di ba? Sana, wag nating anuhin yan. Sorry, pero hindi ko alam. We had, siguro halos 10 friends ko. Yung mga gustong baguhin yung sabi ni Sherwin, okay na tayo dyan kay Romualdez na lang tayo. Ano to? Mula simula hanggang pagtapos Romualdez sa usapan natin. Paki-rewind na lang, napaka naman. Alam nyo, pag live, pwede nyo namang i-rewind. Hindi kayo, kung ayaw ninyong mapakinggan yung topic ito, rewind nyo na lang. Kasi anong gusto niyo? 3 oras tayo nagsasalita mula simula hanggang dulo, Romualdez pag-uusapan natin. Pambihira naman. Hindi po ako si Libayan na lahat ng topic niya si Tulpo. Hindi ganun. Ang tunay na vlogger. Huwag ganun. Dapat lahat mag-uusapan natin. Pambihira. Pwede nyo namang i-rewind Kung gusto siya si Romualdez, rewind nyo. Ulit-ulitin nyo yun. Di ba? Sabi tuloy ni Ann Harot, nakikinood na nga lang, nagre-reklamo pa. Huwag ganun. Na friend niya at the same school, which is Erlich. Doon din nag-aral yung kapatid ko. So, ang nangyari, ngayon lang nalaman, pero dapat, ang dami na palang nakakaalam din. Kumbaga common knowledge, no? Common knowledge yung sa lugar nila. Yes, oo. Tsaka, bago siya mag-upload sa akin, nag-perform siya sa isang gig sa Cavite. In-upload din na anak ni Sir Francis. So, ganun din siya pag ginag-upload. Hindi lang siya nabibigyan ng... So justifiable yung ginagawa mo. Parang ganun ba, Brad? Attention. Alam mo, eto lang linawin ko lang na mabuti. Wala naman pong bawal sa ginawa ni Boy Toyo. Wala ring masama sa ginawa ni Boy Toyo.
Okay? Malinaw yon. Pero ang akin lang, minsan talaga ang mga vlogger sa Pilipinas, wala nang pakialam kung hindi yung paano sila kikita, paano sila magkaka-views. It doesn't matter to them what will happen after their vlog. It doesn't matter to them kung sino masasaktan nila, tatamaan nila after their vlog. Importante sa kanila, views, views, views. Yan ang tinatawag nating mga vlogger na for the views. Yan ang binabanata natin dito sa channel na to. Ha? Hindi ako, nililinaw ko lang. Wala akong personal na galit dito sa tao na ito. Kaya lang, alam nyo, pagpasensya nyo na, intense ako pagdating sa mga vlogger kasi nasisira yung magandang, tandaan ninyo, sa kaalaman ng iba, nagsimula talaga ito kung maaalala ninyo nung panahon na ang mga vlogger ay matitino pa. Yung halimbawa niyan, sila Kong TV pa, marami niyan, marami mga vlogger na matitino na magaganda. Isa sa mga hinahangaan ko, si Ong, di ba? Tapos, sa politika naman, yung mga kausong vlog na talagang, yun yung mga matitino pa eh. Pinasok na tayo ngayon ng mga vlogger na pera-pera, views, content, wala nang pakialam sa truth, sensitivity, wala nang pakialam sa social obligation, wala nang ganun eh. O social responsibility, wala na. Basta pera, okay na. Basta may content, ayos na ako. Yun ang totoo. Pansinin ninyo yung mga vlogger ngayon, wala na. Kaya nga yung iba, pumapasok sa scammer sa scam. Yan ang totoo. Kasi siguro that the right platform or hindi pa. Pero talagang maganda yung nagawa niya para sa negosyo niya. So tataas yung presyo nung binenta sa kanyang Francis Magalona. Bakit? Sumikat nagamit Nagamit na sa vlog niya di ba? Sumikat. Hindi, alam mo, wag na tayo magpaikot-ikot, di ba? Tanungin ko kayo. Sige, tanungin ko kayo. Simple lang to, ng tanong na to. Sagutin nyo ako sa Tagalog. Anong tawag nyo sa babae na yan? Nung panahon na may asawa si Francis M, tapos may karelasyon siya sa babae na yan, anong tawag nyo? Sige nga, kayo na sumagot. Di ba masakit pag pinakinggan mo sa Tagalog? Masakit. Bunga, nung ganong relasyon, yung anak. Sa tingin mo doon sa pamilya, hindi masakit yun? Na yung tatay namin merong? Hindi ko nasasabihin. Bakit? Masakit Di ba? Masakit yun Hindi mo nararamdaman yun? Na yung ama namin, patay na, nalaman namin, o naibulatlat sa buong mundo na supposedly ang ganda ng imahe ni Francis M. King of Rap. Tapos ngayon, meron? Meron pala. Sa Tagalog, Di ba? Sagutin nyo yung tanong ko. Wag na natin Englishin. Itagalog na natin. Kasi kung nasa tamang kaisipan ka at wala kang toyo sa utak, isipin mo na mabuti to Kung nasa katamang kaisipan ka at wala ka may toyo sa utak, ano yung nangyari na yun? Na sana nandun na yung imahe ni Francis M. Okay na King of Rap ng Pilipinas yan Tapos ano usapan ngayon sa social media? Meron pala siyang naku. Totoo. Tanong mo pa. Tapos ngayon, tinitingnan ngayon, ano ba itsura ni Pia? Ano ba itsura nung dati niyang So, alam mo yun, binuksan mo yung ano na itsura ngayon nung, di ba? Bakit kaya nagustuhan niya? Buti na lang, anak niya. You understand what I mean? Kasi nga, you are so insensitive. Brad, napaka-insensitive mo. Hindi ko sinasabing mali ginawa mo Napaka-insensitive mo lang para sa views ng iyong channel. Yan ang totoo. Di ba? Sana, kung hindi mo pinagamit yung sa channel mo, di sana hindi masyadong kung mabulgar man sa iba, at least yung iba, ang naging instrumento, hindi ikaw. Kaya lang, again, wala namang masama sa ginawa mo. Wala namang illegal sa ginawa mo.
Okay lang yan kasi for the views ka eh. Masyadong malaki yung mileage. So, yung nangyari sa akin, it was talagang surprisingly, kahit ako na-shock din talaga ako. Pero alam ko naman din talaga na magiging ganito to dahil kasi kahit ako mismo sa sarili ko na-shock ako eh. Oo. Alam mo pala talaga magiging ganun. Pero tinuloy mo pa rin. Idol si Sir Francis. Pero never ko na kinondem yung tao kasi para sa akin, lahat naman nagkakamali, lahat naman pwedeng magmahal. So, hindi ko sinasabi na i-tolerate or... Pasensya na, ito lang masasabi ko. Hindi ako nagmamalinis. Hindi ako nagmamalinis na ganito, something like that. Pero, I just hate that we make things wrong or immorally wrong na okay lang. I will not judge. It's wrong. Pasensya na, bumababa na talaga ang values nating mga Pilipino. We justify it na as if it's okay na talaga ganun eh, nagkakamali tayo ganun. We justify it. Yun ang totoo eh. Di ba? Instead of calling out, kasi alam mo, ganyan talaga ang mangyayari pagdating ng panahon. Yung mga mali, ipagpipilitang tama. I-justify na tama. Tapos pag pinuna mo sila, iisipin pa nila pa-righteous ka o di kaya pabanal-banalang ka. Ganun eh. That would be the situation in the last days. I'm telling you now. Sa akin, ang mali ay mali. 'Di ba? Ang mali ay dapat tawaging mali. Hindi dapat ito gino-glorify na as if everything is okay. Hindi ganun. Brad, mali eh. May family. Tapos sasabihin mo, wag na tayo magpalusot. Pasensya na, ako malalim ang ko pagdating sa ganyan. Ang mali, tapos na natin ang usapan na dun. Yun na yun eh. Ngayon, hindi dapat sisihin yung anak. Tama. Kaya nga dapat very careful tayo in approaching this kind of issues. May masasaktan ba? May tatamaan ba? Isipin natin instead of mabebenta ba itong damit na to? Mabebenta ba itong video ko? Magkaka-views kaya itong content ko na to? Instead of thinking of that, bago ka maglabas, may masasaktan ba dito? Tama ba na masaktan itong pamilya na ito? Tama ba na malaman ng buong mundo na merong tatay namin? Di ba? Hindi mo inisip yun? O talagang sadyang walang value sa isip mo? Sorry ah. Ayan, ang ganda na sinabi nito. Madaling sabihin magbubuon kasi hindi tayo ang mga anak ni Francis kay Pia. Alam mo, hindi kasi nila alam yan eh. Maniwala kayo sa akin, yung mga taong mabababaw sa mundo na to, hindi alam yan. Sorry ha, pasensya na. Yung mga vlogger na walang alam at mababaw sa mundo na to, hindi alam yung mga tungkol sa pamilya. Lalong-lalo na pag may masasaktan. Ako wala, yung si Pia sigurado ko, maybe meron siyang idea. Yung si Pia siguro walang natanggap niya na. Okay? Kasi ganyan naman ng mga babae, minsan talaga may pakamartir yung iba eh. Pero alam nyo ang kung sinong talagang tinatamaan dyan? Yung mga anak. It's really hard for them to accept it. Only few ang nakaka-accept ng ganyan. Kaya sana, let's be sensitive in dealing with it. Especially pag yung tatamaan is public. Diba? I mean, public person. Supportahan yung mga ganong bagay. Pero we do not know the real story behind that eh. True. So, hindi natin pwedeng i-judge. Wala ako sa katayuan para i-judge kahit sinong tao. Hindi lang sa issue na to. Ako never kasi ako naki-judge sa kahit anong issue. So, sa akin business lang. Ngayon, talaga naman. Sa iyo business lang. Correct ka. Mukha kang business eh. Mukha kang negosyo eh. Sabi nito ni Lance, actually pwede po silang makasuhan ng Magalona family
there's a law called discretion. Alam ko yan, discretion of the dead. Ewan ko kasi medyo kung papasok yun dun eh. Hindi yung kakasuhan yung vlogger Ewan ko kung pwede rin. I'm not sure. Pero doon sa babae, possible. Hindi ko alam. Pero alam ko yung sinasabi mong discretion of the dead, yung pagka siniraan or something yung isang taong patay na, ganyan-ganyan. Hindi ko masasabi kung yan ba ay nasira yung kanyang imahe. Hindi natin yan. Hindi ko alam kung papasok yan dyan. Tanong natin sa mga abogado. Pero ganun pa man, ang punto ko dito kasi, ako talaga yung pagiging responsible ng mga vloggers. Sabi ko sa inyo, marami talagang vloggers, not just in politics, medyo may pagka-irresponsable pagdating sa, kasi pera-pera content. Lumabas naman sa bibig niya negosyo lang, di ba? Obvious ba? You just don't care. Kaya nga sabi ko sa kanya, wala naman siyang mali. Yung Boy Toyo, wala naman siyang mali. Kaya lang, doon mo makikita yung karakter niya. Na ano lang siya. Basta sa kanya may content siya, wala na siyang pakialam kung may masaktan o wala. Diba? Desecration. Sorry, hindi discretion. Pasensya na. Desecration of the dead. Hindi, tama ka, Garski. Doble nakita niya. Oo, yan ang talaga. Yan ang sigurado. Negosyo nga lang, kayo naman. Negosyo yan, di ba? Kumita na siya. Ayos. Walang ano na. Wala na. Mas matataas niya pa yung ano niya. Yung kanyang channel. O sikat ka sa ganyan. Ganyan talaga. Sabi nito, businessman si Boss Toyo kaya wala siyang pakialam basta kumita siya. Ganun naman talaga yung mga ganyang vlogger Pera-pera lang Basta kumita, ayos na sa kanila. Kahit makasakit, okay lang. Kahit medyo may tatamaan, okay lang. Basta may pera. Basta may kita. Banat ba, baka po after 15 years may mag-reveal na anak ni... wag ganun. Nako, host na si ng negosyante. Eto pa. Nako. Ang dami mong binabanatan, banat ba? Eto ba? Sambirang buhay ito. Ay, nako, nairita ako kasi dito Pag-usapan kaya natin to. Sige na nga. 6 na suspect na ang hawak ng mga pulis kaugnay sa pagkamatay sa hazing ng isang criminology student sa Quezon City. Ang paglutang... Sabi nito isa, Banat ba, may anak ka din, di namin alam i-reveal. Paano ako magkakaanak? Virgin pa ako. Virgin ako Ito. Ng mga suspect, posibleng maging daan para tuluyang malutas ang kaso at mahuli ang iba pang sangkot. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Kabilang ang makuhang ito ng CCTV ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City sa mga sinusuri ng mga otoridad sa investigasyon sa pagkamatay ng hazing victim na si Aldrin Bravante. Nakuna ng pagdaan ito sa Biak na Bato Street bago ito lumiko papunta sa Maynila. Sa mga oras na yan ay isinusugod na raw sa ospital si Aldrin. Ilang oras yan. Huwag na natin ipakita. Alam mo, ito lang yung tungkol sa hazing ng namatay na taogama na criminology, yung 25 years old. Gusto ko lang disclaimer lang hindi naman disclaimer, just to be honest with you. Ako po nung high school po ako, pumasok po ako ng taogama and I experienced hindi hazing din. Okay? Just to tell you, para naman transparent dito while commenting on this. Alam nyo, tinanong ko kasi yan Tinanong ko sa ilang abogado, sabi ko sa kanila. Although ngayon hindi na ako active just to be nakikita ko na lang yung mga brad na yan pag may event sila kasi kinukuha nila mga girls. Pero ako, hindi po ako active doon sa organization. Anyway, to put that, ito ang gusto ko lang masabi tungkol dyan sa
Kasi tinanong ko sa mga abogado, bakit ba hindi pagbawal na lang ang mga fraternity nang matapos na tong itong mga issue ng ganito, hazing. Ang sagot kasi ng mga abogado, nasa konstitusyon kasi natin 'yan. Protektado ng konstitusyon natin na we can form groups or organization. Nasa batas 'yan. Kinote niya sa akin yung batas na ito ang batas dyan, na hindi pwedeng ipagbawal ang magkaroon ng gathering o mga tao. It's protected by our Constitution. So, hindi mo pwedeng gumawa ng batas at sabihin bawal na ang fraternity. Okay? The only way para mapigilan niyang ganyan, patindihin talaga yung hazing law. Ang problema kasi natin sa hazing law ngayon, medyo parang anti-poor. Naalala ko na naman yung anti-poor na yan. Pagka mahirap, yung penalty, sasabihin anti-poor eh. Hindi, yung batas natin ngayon dito sa hazing, medyo malamya. Kaya nga, di ba naalala ninyo, merong ipinapasa si Senator Tulfo na malalim tungkol diyan sa, mas matinding parusa sa hazing, yung mga nag-hazing. Sana ako, pabor ako doon. Sana nga, panawagan lang natin sa mga brad din. Alam nyo naman ang tama at mali. Wag na lang natin gawin yung mali. Alam nating illegal, wag na natin pong gawin. Alam kong may tradisyon dyan eh. Okay? May tradisyon na may hazing, di ba? May tradisyon yan. Pero, since pinagbabawal na ho ng ating batas yan, sumunod ho tayo. Kasi kung hindi ho tayo susunod, lalong-lalo na yung mga bago, tinan nyo yung mga nangyayari dyan, sayang naman yung future nung bata. Diba? Criminology student pa naman. Tapos, magiging ganyan. Ang kakahatnan nila. Kawawa naman po. Kaya nakikiusap tayo, although wala naman akong say na dyan. Ako, sana, itong mga senador natin, wag na tayong mag-antay na may mga madagdagang pang mamatay. Kasi yung problema sa atin, pag may issue, maraming nag-iingay. Okay? Maraming Hindi ko naman sinasabi nag-iingay si Tulfo nun, ha? I mean, pipinus siyang batas, bill. Kaya lang, pagka bumagsak na naman yung balita, kakalimutan na naman yung pinasang bill. Hindi siya magkakalimot yung mga kasamahan niya. Kasi ganun dun sa Senado eh. Pag merong matinding balita, lahat ng senador susuporta. Pero pagka wala na yung balita na yon, hindi na huuli susuportahan yung batas na yon. Sana mga senador natin, magpapaulit-ulit yan. Ulit-ulit na lang yung mangyayaring may mamamatay sa hazing hanggang hindi nyo nagagawa ng bagong batas na mas matindi. Kasi doon sa bagong batas na gustong ipasa ni Senator Tulfo, may-ari ng bahay, mananagot. Lahat talaga mananagot. Mismong leader ng fraternity na yon, dun sa certain chapter na yon, mananagot. Di ba? Sa akin, sana lang, maipatupad na kagad yan. Maipasa na kagad. Di ba? Sana maipasa na kagad yan nang matigil na ho. Matigil na yung ganito. Kasi hanggang hindi may papasa yan, tuloy-tuloy ito eh. Hanggang hindi mananagot. Hanggang hindi mananagot yung pinaka-leader ng chapter na yan. Walang pipigil. Kasi alam niyo kung bakit? Yang mga yan, susunod naman yan eh. Susunod yan sa GT nila. Susunod yan sa head ng mga leader nila. Pag sinabi nilang walang ganyan, tigil yan. Tandaan ninyo, may ganyan, may authority ang mga leader na mga yan. Pag sinabing itigil na yan, wala nang ganyan. Una-una, hindi mo nga pwedeng paluin yan pag walang MI. Pag wala yung GT, yung Master Initiator, pag wala yung GT, hindi pwedeng tapusin yung magiging illegal na membro yan. Di ba? So, ang talagang dyan, ang talagang sikreto dyan, panagutin. Panagutin ng leader. Pag yan, eventually mapanagot na at sila ang matinding parusa, maniwala kayo sa hindi.
pigil yung hazing. So sana po, nananawagan tayo sa mga senador, sana talagang ano nyo ho yan, pagtuunan nyo ng pansin. Huwag nyo nang antayin, masundan na naman ito. Kasi nag-aantay tayo eh. Ang tagal may pasa yan. Antay tayo ng antay. Wala mangyayari. O paulit-ulit lang yan. May mga buhay na namang hindi alam nyo, maniwala kayo sa hindi. Malamang, kaya lang ito na-highlight kasi naibalita. Diba? Pero ang dami dyan mga hindi na naibabalita. Kaya nga sana sabi nito, noon pa yan, pinsan ko nga namatay sa hazing wala nangyari. Oo nga yun na nga ang ano dyan Kaya nga pag patitindihin yung penalty, kasi kasama sa kaso yung leader, may-ari ng bahay o may-ari ng sasakyan, ganun dyan Di ba? Hindi, wala nang dito, walang ano dyan. Pag kami nangyari ng ano yan, pag may namatay na dyan, siguradong damay-damay. Kasi tandaan ninyo, ang bawat fraternity, rehistrado yan. Hindi ho yan na hausaw na, merong hausaw na, kasi yung mga hindi rehistrado, ang tawag yun doon, mga gang. Di ba? Pero ang fraternity, rehistrado ho yan. Rehistrado yan, kilala ang mga leader niyan, kilala kung sino yung mga namumuno dyan. Kaya nga, isipin nyo na lang ito. Pag may nangyari, mananagot ang leader, maniwala kayo sa hindi. Baka nag-utos yung leader, walang mangyayari dyan, malilintikan kayo sa akin. Kasi pag siya nananagot di ba? Ay nako, sana lang po matuunan din ng pansin nito ng ating gobyerno. Or else, asahan nyo, uulit lang yan. Sa mga brad naman natin dyan, tigil na ho natin. Baka naman pwedeng ikusa na lang ho natin yung kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. Pwede naman yung alam nyo, pwede namang initiation na hindi nananakit Sa totoo lang pwede naman yung initiation na activity, di ba? Training, parang ganon. Training ng mga sundalo, pwedeng ganon di ba? Training ng mga, parang training ng pulis, pwedeng ganon. Wag naman po yung, kasi alam nyo, meron kasi dyan talaga, ito pa masama niyan Ito, walang biro ito Yung iba pa dyan, habang nag-i-initiation, umiinom pa. Alam nyo ba yun? Ewan ko nung panahon ko yun. Ewan ko na lang ngayon kung inom o may ginagawa pang iba. Kasi para lumakas din ng loob, alam nyo ba na hindi naman madali na pumalo ka ng isang tao? Lalo na pag hindi mo naman nature ang pagiging war freak. Hindi ho madali. Lalo na pagka nasasaktan na ho yung tao. Kaya yung iba, yung mga baguhan, usually sa initiation, inuman muna para lumakas muna loob nila. Bago sila, ang sabi ko nga, paano kung nalasing na yan at talagang hindi niya na maisip kung paano yung mangyayari, di ba? Kaya delikado talaga yan. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Sana ho magawa na ho ng paraan ng ating gobyerno to. Dahil non-stop na ho ito. Kasi, or else, wala na. Ang mangyayari, wala nang pinagkaiba ang frat sa gang. Di ba? Sana wag naman po ganun. Kawawa naman po ang ating bayan kung ganyan na mangyari. Ayun lamang po. Maraming salamat. Kita-kita uhuli tayo. Wala po muna tayo tomorrow. Sa Monday na ho tayo magkikita uli. Maraming salamat po. At sana ho ay patnubayan kayo ng may kapal sa weekend habang kayo nagbabakasyon, kung saan man kayo pupunta. Yung saan man kayo nag-i-spend, tandaan ninyo, unahin ng pamilya. Ito, lagi nyo natatandaan to, mga kapatid, mga kaibigan. Unahin nyo pamilya, huwag ang kaibigan. Bakit? Yung kaibigan mo kaya nandyan sa iyan, kasi may pakinabang sa iyan. Pero pag nawala na yung pakinabang nila sa'yo, tingnan mo, mawawala din yan. Diba? Enjoy kayo ng chichismisan. Kasi magkakaibigan kayo. Pero pag hindi na kayo kaibigan yan, ikaw naman ang pagchichismisan nila. Kaya mas mabuti pa, kasi alam mo, tandaan niyo ito, huwag niyong kakalimutan. Lahat iiwan ka except ang pamilya mo. Lalong-lalo na ang magulang mo. Hindi ka niyan iiwan. Oo, hindi perpekto ang magulang, maraming pagkakamali. Pero sila na ang pinaka may unconditional love aside from our Lord. Siyempre, ang ating Panginoon ang number 1 sa unconditional love. Pero more than that, sa lupa,
yung ating mga magulang at pamilya. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again sa Monday. Pag ikaw ay humble, ito ang manifestation. You submit to God. Kung ano sinabi ng Diyos, magsasubmit ka. Kaya nire-resist mo yung devil. Ibig sabihin, hindi na kita kakampi, demonyo ka. I resist you because I submit to God. But if you're not obeying God, you are friends of the devil. You're a friend of the world and you are hating God. Alam niyo, maraming nagsasabi, Christian sila, but they're not serious in following the Lord. Kaya nagtataka sila, ba't lahat ang gawin ko? Parang baliktad na nangyari because God is opposed to the proud.